Debosyon mula sa Kasama ni Jesus, araw ng Sabado, ika-2 ng Agosto, 2025, na pinamagatang Magandang Oras para Manalangin. Mula po sa panulat ni Gregory Shanley ng Michigan, USA. Ating pong basahin ang Santiago, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16 bilang batayang teksto. At para po sa batayan at refleksyon, ating pong basahin ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 18, talata 20. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Isang araw, pumunta ako sa cancer center at umupo sa waiting room nito. Maraming tao doon, mga pasyente at mga nag-aalaga sa kanila. May babaeng dumating na tulak-tulak ang isang dalagitang naka-wheelchair na mukhang anak niya. Umupo yung babae sa tabi ko at ipinuwesto ang wheelchair sa mismong harap ko. Ang una kong naisip, ang bastos naman ito. Hindi ko na maigalaw ang paa ko. Hindi rin ako makatayo, pero pinipigilan ko ang sarili ko at hindi na lang umimik. Maya-maya, napansin kong naglabas ng isang daily devotional yung babae. Ang pamagat ng binabasa niya ay maging malapit sa Diyos. Nainganyo tuloy akong ilabas din ang cellphone ko at sinimulan kong basahin ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 18, talata 20 at ang aklat ni Santiago, Kabanata 5, talata 13. Nagbago ang disposisyon ko nang tumingin ako sa paligid. Napaisip ako, meron ba sa mga pasyente at tagapag-alagang nandito ang hindi nagdurusa? Sinimulan kong manalangin ng tahimik. Ilang kaya sa amin ang nananalangin ngayon habang naghihintay? Naramdaman ko ang presensya ng Diyos at nalaman kong pinapakinggan niya ang aming mga panalangin. Nagagalak ang Diyos na samahan tayo sa ating pananalangin anumang oras at saan mang lugar. Tayo po'y manalangin. Amang nasa langit, tulungan mo kaming maglaan ng oras na manalangin at magtiwalang tiyak na pakikinggan mo kami. Amen. Mga kapatid, mapagpaalang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayong lumakad kasama ni Jesus. Amen.